Ito ang second version ko ng emergency go bag. Emergency mini go bag. So in case na magkaroon ng sitwasyon na kailangan mo umalis agad dahil merong natural disaster tulad ng lindol. Usong-usong ngayon ng lindol eh. O kaya sana merong nasunog, no? Nasusunog ang bahay o building. O kaya matinding bagyo, no? At kailangan mong lumikas, kailangan mong umalis agad ng mabilisan. So ito yung igagrab mo na bag. So as I mentioned dun sa nauna kong video about the mini emergency go bag, hindi ko na sinama dito yung pagkain at tubig. Kasi maliit lang to eh, no? So ang nandito lang talaga yung essential tools na sa tingin ko magagamit mo para sa survival or para at least makarating ka sa safety or at least na makatawid ka ba, no? Makatawid ka doon sa pangyayari na hindi maganda doon sa sakuna. So natural disaster o kung ano man 'yon na emergency. So basically ito pa rin yung bag niya, maliit lang siya. Sasabit mo lang sa shoulder mo to. Hindi naman siya mabigat dahil nga maliit lang siya. Tama lang yung weight niya. And again, sabihin ko sa inyo, pwede mo ilagay dito yung cellphone. Dito pwede mo ilagay yung ID mo, mga documents mo na maliliit, konting pera. No? And let me open this para pakita sa inyo kung ano yung binago ko at ano yung hindi ko binago dito sa aking mini emergency go bag. So, hindi ko binago to, no? Nandito pa rin tong particular flashlight na to. And again, ulitin ko, kamukha nung una kong review tungkol dito sa emergency go bag na ginawa ko. Pinili ko tong flashlight na to kasi siya ay powerful enough and small enough and sturdy enough dahil aluminum na makapal to. At yung pinakamaganda nga rito, yung baterya nito ay isa lang ang kailangan, which is also one of the most common, yung AA battery or AA battery or AA battery. So hindi mahirap maghanap nun. At saka ano yun eh, no? Pagka kasi merong mga pangyayari na matindi, halimbawa earthquake, bumagsak ang mga, let's say, bumagsak ang mga poste and matatagalan bago ma-restore ang kuryente. Minsan abutin ng weeks or months kung matindi talaga yung pangyayari. Importante na meron kang flashlight for emergency na ang baterya ay readily available, madaling makakuha at hindi rechargeable. Kasi wala nga kuryente, hindi ka makakapag-recharge. Ayan o. Tapos na-focus siya. Iba ko yung focus. So, yun ang isang reason kaya ito ang pinili ko. Maliit, sturdy, madaling kumuha ng baterya. Nagdagdag ako sa go bag. Ito, wala ito dun sa nauna kong ginawa. Ng povidone iodine wound solution or disinfectant. Kasi pagka merong mga situation na panbawa nga, no, earthquake. So minsan kailangan mong kalkalin yung rubbles, no, yung mga bumagsak na pader, bumagsak na kahoy, and may mga pagkakataon na maaari kang masugatan. So para hindi ka ma-infection, kasi nga nasa emergency situation ka na, magkakaroon ka pa ng infection sa sugat mo, mahirap yon. So naisip ko, okay, maliit lang naman itong disinfectant na to, no, wound solution. So isama natin sa ating mini emergency go bag. Tapos matagal naman ang ano nito ang shelf life nito Normally mga 5 years ito pagka bagong manufacture. Tsaka nakasulat naman kung kailan siya mag-expire. Papalitan mo lang kung malapit na mag-expire or expired na. At hindi naman siya mahal. Nandito pa rin itong multi-tool. Ito pa rin yung multi-tool na
na nasa una kong go bag, no? Medyo i-elaborate ko lang ng konti. So, meron siyang pliers. Okay? Meron siyang kikil o file. Meron siyang lagari, saw. Meron siyang gunting, hindi ko na ibubuksan, ano, kasi ang hirap ibalik eh. Meron siyang knife. Okay, yung pliers niya may cutter din, and then meron siyang screwdriver at saka awl. Tapos sa kabila, meron siyang can opener, meron siyang screwdriver na flathead. Tsaka meron siyang, ano ba to? I think, ano to? Pamputol ng tali ito. So, kaya natin kailangan ito kasi, ano, maliit lang siya tapos maraming tools na kasama. And, meron siyang bits na pwedeng gamitin. So, kung kailangan mo magbukas ng mga screws, meron. Iba-ibang bits ang nakakabit dito. Tapos, meron akong binago, no? Instead na, kasi yung una kong go bag, ito ang inilagay ko, itong knife. Kaya lang ito meron na kasing knife. So, naisip ko, actually, pwedeng wala ito. Pero kailangan mo ng backup eh. So, instead na singular purpose tool, kagaya nito na knife lang naman to, hindi naman to multi-tool, naisip ko, bakit hindi natin backupan tong multi-tool na ito ng isang knife-based multi-tool, kagaya nito. No? So, meron kang backup knife. So, ito ay, ayan, ayan yung knife niya. Meron kang backup knife. Backup dito bale, no? Tapos, ayan, meron ka ring lagari uli. And then, meron kang screwdriver din. No? Ayun, no? Phillips and ano yan, flathead. Babaliktarin mo lang. Meron ka ring can opener na backup. No? At iba pang tools. So, backup yan dito. And pinili ko to kasi relatively mas maliit ito dito eh. Kasi nga kailangan mo lang naman ng backup eh. So ayan. And what else? Oh, of course, yung extra battery para dito sa extra AA battery para dito sa ating flashlight. And then yung tali or paracord. Paracord yung ginagamit natin na tali kasi proven ito na matibay, proven ito na useful. Ano pa? Okay, nagdagdag ako nito, lighter. Kasi wala ito dun sa una kong ginawang mini emergency go bag. So, manipis lang naman ito, maliit lang. So, lighter kasi dahil nga sa isang malaking sakuna o sa malaking natural disaster, malamang walang kuryente. So, paano ka gagawa ng apoy, ano? So, pinakamadali is lighter. So, kung magluluto ka, kailangan mo ng illumination, kailangan mo ng warmth, so kailangan mo ng apoy. So, ang pinakamadali para makagawa ka ng apoy, hindi ka na maghihirap pa, lighter. Hindi posporo, no? Kasi kung posporo, pag nabasa kasi, hindi rin sisindi, masisira eh. At least ang lighter, pwedeng mabasa ito, hindi naman siya masisira. So ito yung dinagdag kong isa pa. So aside dito sa ating wound solution or disinfectant, wound disinfectant, nagdagdag tayo nito. Tapos ito nga, ano, instead na single purpose knife, kumuha ako ng isa pang maliit na multi-tool, backup ng malaki kong multi-tool. Kasi may knife na rin naman to. And ito pa, no? Yung pry tool. Pang pry. No? Meron na rin siyang can opener na kasama. So, hindi ko kasi pwedeng i-risk na gamitin yung aking knife or screwdriver na nandito sa aking mga multi-tool para mag-pry ng halimbawa ng kahoy, ng bakal, ng tornilyo.
Kasi pag nasira yung aking knife, mawawalan ako ng essential tool for survival. So, ano, no? Kaya sinama ko to. Total, magaang, maliit, no? Handy. So, sinama ko siya dun sa aking mini emergency go bag. So, that's it.